transaksyon o relasyon. Mabiyayang araw ng Miyerkules, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Casimiro. Sister Rose agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilaya ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang umakyat si Jesus sa Jerusalem, isinama niya ang 12 at habang nasa daan ay sinabi niya sa kanila, "Papunta na tayo sa Jerusalem. Doon ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at mga guro ng batas na maghahatol sa kanyang kamatayan. Kaya ibibigay nila siya sa mga pagano para pagtawanan, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit babangon siya sa 3 araw." Lumapit doon kay Jesus ang ina nina Jaime at Juan kasama ang 2 niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" "Narito ang 2 kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." "Hindi niyo alam ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" "Kaya namin." "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para yon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga nagahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod niyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin niyo. Gayon din naman, dumating ang Anak ng Tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Isang araw, may isang lalaking napagbigyang makaakyat sa langit para makausap ang Diyos. Sinalubong siya ng Panginoon at niyakap, tulad ng sinumang magulang na makikita ang anak na umuwi mula sa matagal na biyahe. Matapos ang kumustahan, tinanong ng lalaki ang Diyos, "Panginoon, ano ang halaga sa inyo ng 1,000,000 piso?" "Piso lang ang halaga ng 1,000,000, tugon ng Diyos. Tanong ulit ng lalaki, "Gaano naman po katagal ang 1,000 taon para sa inyo?" "Saglit lang," muling tugon ng Diyos. Pakamot ulo namang humingi ang lalaki, "Kung gayon, pwede po bang makahingi ng piso?" Patawang sumagot ang Diyos, "Saglit lang anak, kadalasan hindi natin lubusang nauunawaan ang kahihinatnan ng ating mga hinihingi sa Panginoon. Kagaya ng hiniling ng ina ng magkapatid na Santiago at Juan. Mother knows best, sabi nga nila. Kaya batid natin na walang ibang hangad ang ina kundi ang mapabuti ang kanyang mga anak sa pagsunod nila kay Jesus. Ngunit kahit anong dalisay ng mithiing ito, kapos at kulang ito sapagkat hindi nito isinama ang nais ibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pagkakataong makapiling at makatulad siya sa lahat ng bagay, maging sa pagpapakasakit at pagkamatay, upang makasalo siya sa muling pagkabuhay." Mga kapanalig, ang ating buhay panalangin ba ay isang pakikipagtransaksyon o isang buhay na pakikipagrelasyon? Nakapokus lang ba tayo sa ating mga kahilingan o sa anumang nais ibigay sa atin ng Diyos? Ngayong panahon ng Kwaresma, panghawakan nating muli ang awat pag-ibig ng Diyos at magtiwala na hinding-hindi tayo pinababayaan, anuman ang maging tugon niya sa ating mga kahilingan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon
upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.